Hello mga Krivers, welcome back to my YouTube channel. And to this video, nagluluto po tayo ng salt baked sunderfish. So tara, samahan niyo ako mga Krivers at panoorin ang aking video na ito. Ang main ingredients natin dito mga Krivers is yung asin. So gamit ko dito is iodized salt na 1 kilo. So nilagay ko siya sa mixing bowl and then mag-add ako ng cold water at i-mix lang until mabasa lahat yung ating iodized salt. Pero wag yung sobrang basa. Ganito ang itsura ng asin natin mga Krivers. So next is yung isda natin. So ilagay natin ang ating isda sa ating baking pan na may aluminum foil. At before natin i-arrange siya, so lagyan muna natin ng sliced lime or lemon. Ito po yung magbigay ng lasa sa ating isda at tanggal langsa ng ating isda mga Krivers. So ang gamit ko dito na lime is isang piraso lang, hiniwa ko lang siya. So siniksik ko lang sa loob. Kung may tanglad kayo, pwede rin lagyan ng tanglad. So ganyan lang, patayuin lang natin isda. Ganyan. So tinagilid ko siya para maporma. So, next is yung salt natin na binasa sa tubig. Ibalot natin sa ating isda. Dapat balot na balot yung isda natin para hindi siya masunog pag ino-oven na natin. So, sa ganitong method ng cooking sa isda, mga Krivers, napakasimple, napakadali lang. At saka yung ingredients niya, dalawa lang, asin, at saka yung lime. So, pwede rin kayong gumamit ng rock salt dito. Basta kung anong available sa kitchen. So, yung isda ko is nasa 1.3 kilogram ang gamit ko na isda dito. Ito yung huli ko na isda nung nakaraang summer. So now, ganyan lang po. Balutin ng maigi yung isda. Dapat walang nakalabas ng parte ng isda. Dapat asin lang nakikita dito, mga Krivers. So, ganito po siya. Dapat yan, tapalan ng asin. Para hindi po siya masunog pag ino-oven na natin. Na-miss nga ako dito, mga Krivers, kasi nung naluto na yung isda na to, talagang walang alat yung karne ng isda. Nakakapagtaka, di ba? So, ito yung ito yung technique na medyo mapawaw ka. So, ganyan lang po ang itsura dapat mga Krivers. Takpan na lahat yung mayroong part na nakalabas. So, now, i-oven na natin ang ating isda sa 150 degrees Celsius for 1 hour. So, ganyan lang po kasimple mga Krivers, no? Ilagay nyo lang sa oven at saka yun. Waiting time na lang. So, now, tingnan nyo. Ganyan sa itsura. And then, after 1 hour, luto na ang ating isda mga Krivers. So, pwede nating tanggalin to sa oven. Nilagay ko lang siya sa maliit na baking pan. At ito na. Start na ng kainan. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Asin yan? Oh. Ito. Lutong-luto. Paborito niya yan. Victor.